Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing rason bakit mahihirapan si Jalen Green na makapasok bilang All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang inalabas na bagong trade scenario para sa Los Angeles Lakers. Napanatili nga po mga katrops ng Houston Rockets ang kanilang pangalawang pwesto sa standings ng Western Conference sa kabila ng kanilang pagkatalo last game laban sa Detroit Pistons, sa pagkakaroon pa rin nga po nila dito ng record na 28 wins at 14 losses. At isa nga po sa mga rason na maganda pa rin nilang kalagayan dito ay dahil sa pagiging mas consistent na ng kanilang mga key player, lalo na si Jalen Green na siyang literal na bumubuhat ngayon sa Houston Rockets. Maliban nga po sa pag-average nito ngayong taon ng 20.4 points per game ay umangat pa nga po ito ng 29 points sa nakalipas nilang 4 na laro. Kaya may ilang mga analyst na nga po nagsabi na deserve nga po talaga nito ngayong taon na maging All-Star. Simula nga po last season ay tuloy-tuloy nga po talaga ang pag-improve ng performance at galaw nito sa loob ng court, since desidido nga po talaga siya na mabuhat ang kanilang team na makapasok sa playoffs at ma-recognize rin naman ng NBA ang kanyang pangalan. Ngunit kahit gaano man nga po kaseryoso si Green na makapasok sa All-Star, ay mukhang malabo para naman nga po ito na mangyari sa dami ng mga mas magagaling na guard na makakalaban sa pagkuha ng pwesto sa Western Conference, katulad na lamang ni Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kyrie Irving, Anthony Edwards at si James Harden. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na bagong trade scenario para sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang nangyari sa Lakers sa kanilang game kahapon laban sa Clippers, ay plano na nga po talaga nila na mapa-improve ng gusto ngayong season ang kanilang kasalukuyang lineup. At ang pinaka-prioridad nga po nilang gawin ngayon ay tanggalin ang pressure kay Anthony Davis sa ilalim ng basket upang sa ganon ay maipakita pa nga po niya ang kanyang versatility bilang isang big man. Meaning seryoso na nga po talaga si Rob Pelinka sa pagkuha ng bagong sentro na mahusay pagdating sa rebounding at scoring. In fact, base nga po sa kalalabas pa lang na balita, kinakausap pa rin nga po ng Lakers ang iba't ibang mga teams upang makagawa ng trade. At isa nga po sa mga malalaking trade na posible nga po nilang gawin ay ang sinasabing trade kasama ang mga koponan ng Utah Jazz at Portland Trail Blazers. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Jazz si Rui Hachimura, makukuha rin naman nga po dito ng Blazers si Gabe Vincent at Jackson Hayes, at masusungkit rin naman nga po dito ng Lakers si Colin Sexton at Robert Williams III. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.